Good morning po and happy Friday po sa ating lahat ng sumusubaybay sa ating morning tilaok. Ako po si Brother Richard Constantino. Ang focus verse po natin today ay nagmumula po sa Ephesians 2:5 NIV version. Sabi po diyan, made us alive with Christ even we were dead in transgression. It is by grace you have been saved. Manalangin po muna tayo. Lord God, salamat po sa araw na to. Binigyan niyo po ulit kami ng pagkakataon na mapainggan ng mensahe na magmumula po sa inyo. Bigyan niyo po kami ng malalim na pangunawa upang mas marami kaming matutunan at may apply sa buhay po namin. Sa iyo lang po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Ang title ko po this morning ay Saved by Grace. Ulitin ko po, ang title ko po, Saved by Grace. Lahat po tayo ay nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Meaning, lahat tayo ay nakadesenyo na dapat sa kamatayan dahil sa kalapastanganan laban sa ating Panginoon. Kasi, sabi nga po sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung kamatayan na tinutukoy po dito ay forever na kaparusahan sa impyerno. Forever na paghihirap at pagbabayaran ang ating mga nagawang lihis sa nais ng ating Panginoon. So yun po yung bad news. Pero wag po tayong mag-alala kasi may good news. Despite sa ating karumihan at kalapastanganan, kinahabagan tayo ng ating Diyos. We were saved by His grace. Nagkaroon ulit tayo ng pag-asa at pagkakataon na mabuhay o mamuhay kasama siya. Kahit hindi tayo karapat-dapat, bumuhos ang kanyang masaganang biyaya at pag-ibig sa bawat isa sa atin. At yun po ay na-demonstrate niya sa krus ng Kalbaryo. Binigyan niya po yung buhay niya para sa atin. How we can be made alive in Christ. Ulitin ko po, no? How can we made alive in Christ? Hindi masayang yung grace ng salvation. At ulitin ko po, hindi masayang yung grace ng salvation niya para sa atin. Number 1, God go back to the cross. Alalahanin po natin yung ginawa ni Jesus Christ sa cross, mga kapatid. Hindi po yon biro, no? Yun kanyang pinagdaanan nung ipinako siya sa krus. Sa sobrang pagmamahal niya sa atin, dahil kung hindi niya ginawa yon, mga kapatid, no? Kung hindi niya po ginawa yon, mananatili po tayong makasalanan. At lahat po tayo magdurusa sa impyerno. Kaya po sa ating lahat, mga kapatid, go back to the cross dahil yun po ang pag-asa po natin at magiging paraan ng Lord para mabuhay tayo kasama siya. Number 2 po, give your lives to God. Ibigay na po natin yung buhay po natin kay Lord Jesus. Surrender everything to Him. At wag kang magtitira. Wag po tayo magtitira. Dapat po lahat. Wag po tayong, kahit maliit man yan, malaki, wag po natin iiwan. Mababaliwala po yung ginawa ng Lord sa krus para sa atin kung hindi po natin ibibigay yung lahat-lahat ng mga kasalanan natin. Sabi nga po, inaano ko nga po, dahil tayo mahal ng ating Panginoong Diyos, nagpapako siya sa krus para sa atin, ganun din po yung mangyayari sa atin. Dapat ibigay natin lahat kay Lord. Dapat di po tayo magtitira. Receive Jesus as your Lord and Savior. Yan po, receive Jesus as your Lord and Savior. Kaya po sa atin lahat mga kapatid, wag po natin
sayangin yung pagkakataon na kilalanin ang ating Panginoon Diyos at alalahanin ang kanyang ginawa para sa atin. Ibigay po natin yung buhay natin kay Lord upang siya na ang mag-control ng buhay natin. At bumalik tayo sa original design niya at gawin natin yung mga utos niya hanggat hindi pa nararanasan ng born again experience in Jesus name, hindi ka magiging malaya sa gapos ng kadilimat dulot ng iyong kasalanan. Dahil it is only by His grace we have been set free at hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa. Kaya ang prayer focus po natin today, sabi po diyan, pray that Jesus is alive now as born again believers. Our heart, our mind, and our spirit have been set free. Let us pray. Lord God, salamat sa ginawa mo sa krus para sa amin. Hindi po kami karapat-dapat, pero ginawa mo para sa amin. Namatay ka para sa aming mga kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo mula noon hanggang ngayon na ang manguna sa aming mga puso, sa aming isipan. Kontrolin mo kami ng iyong makapangyarihang kamay upang magawa po namin ang lahat ng mga utos mo o yung mga pinapagawa niyo po sa amin. Upang Lord, hindi kami lumayo sa piling mo, Lord. And kayo po na mag-open ng aming mga puso at isipan upang Lord, hindi kami mawala sa presensya mo, Lord. And ganoon din, Lord, prayer request po mula po sa mga satellite. Una, Lord, sa Sapang Alat Satellite from Ella B. Pinoy to overcome his problem. Lord, alam ko, Lord, na hindi mo pababayaan si Ella B. Pinoy. And pangunahan niyo po yung buhay niya. Tulungan mo siya ma-overcome yung mga problems niya. Ganun po, guidance and protection and healing for Villegas family. From Sapang Alat Satellite pa rin po. Work job from Jason Villegas, Christina Villegas, spiritual, physical strength, healing, and peace. Ganun po sa ilang satellite, complete healing for Fernando Malapit from lung cancer. Hindi nyo po maiksi yung kamay. Gamitin mo yung makapangyarihan mong kamay upang maabot po to si Fernando Malapit. Ganun po sa Phase 12 Riverside Satellite kay Angeline Tugade from for the success of her heart surgery. Lord, alam namin, Lord, na kayo, Lord, yung nagpapagaling sa amin. Lord, gamitin mo pagaling mo si Angeline Tugade sa kanyang heart, Lord, maging successful. Gamitin mo, Lord, instrumento yung mga doktor na magagamot sa kanya, Lord. From Tripina Di Maano, sa kanyang kaibigan, kay Aji Abila, at sa kanyang nanay, Lord. And Lord, alam ko kakausapin mo to si Aji, Lord, na gagamitin mo si Aji sa kanyang pamilya, Lord, upang, Lord, maraming mapakita, Lord, na himala. Gagamitin mo si Aji na maraming maligtas sa family niya. And from our co-worker, Angeli Mendoza, Miracle of Healing for her sister-in-law, Brenda, na may stage 2 breast cancer. Lord, hindi po, Lord, alam namin, Lord, na nagtitiwala kami, Lord, sa iyo. Humihiling kami ng kagalingan dito, Lord. Alam namin, Lord, na hindi mo papabayaan to si Brenda, Lord. Alam namin na papagalingin mo to ng complete, Lord, sa kanyang
breast cancer. Lord, tinataas po namin lahat tong prayer request na nagbigay, O God, ng mga prayer request na to mula sa mga satellite from sa co-workers namin, kay Angeline Mendoza. Lord, kayo, O God, na manguna, gamitin po itong mga tao na to, Lord, na maging part ng kingdom mo, maging part ng bawat isa, Lord, na magkaroon ng part sa buhay ng bawat isa. And Lord, ganin po, huwag niyong hahayaan na hindi kami magkaroon ng part sa bawat kisa sa kingdom mo, lalo na, Lord, kayo ang aming tinataas at wala pong iba, Lord, kundi ikaw lang. Kaya maraming po salamat. In Jesus' name, Amen. So maraming pong salamat sa patuloy na pagsubaybay po sa inyong lahat. So binabati po namin ang aming pastor ng happy birthday. Kaya kaarawan niya po ngayon. Tatay, happy birthday po. And ang hiling po namin ay kalakasan po mula kay Lord ang ibigay po sa inyo. Kaya maraming po salamat. God bless.